Tuking bahagi ng Santa Maria, Laguna, matatagpuan ang isang Army Detachment ng Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGU, grupo na sumusupil sa mga rebelde sa kanayunan. Sa gabing ito, matyagang sinusuyot ng kanilang mga miyembro ang madilim at masukal na gubat. Nabalitaan kasi nilang may mga rebelde raw na di umano nananakot ng mga residente. Dito namin nakilala si Mang Rogelio, 7 taon ng miyembro ng CAFGU. Sa gitna ng dilim, pilit niyang tinatalasan ang kanyang paningin. Alam kasi niyang ang nakaambang panganib sa sinuong niyang trabaho. Pag-aaman po kami sa CAFGU na bagamat kami nagtatanggap at na gano'n lang allowance ang kami natatanggap. Oo, di ba ito mga yan? Nakataya na akong buhay. Alang-alang sa ikaulad ng ating bansa. Ngunit ang dilim ng gabi, sigurado raw mawawala pagsikat ng araw. Pero ang pangangaparaw niya sa kawalan, sa kinaroroonan ng anak niyang si Randy, wala pa rin kasiguruhan hanggang kailan. Katunayan, 33 taon na nga raw siyang nangungulila sa kanyang anak. Baka siya naghanap. Sinanap nga daw ng GMA yun. Sino naghanap? Basta tingin nga mag-text. Hinanap ng tatay niya siya? Sa San Pascual, Batangas daw nagkakilala si Mang Rogelio at ang ina ni Randy. Taong 1974. Saan daw? Natapang ako nun. Hilin lang sila sa kanya. Dumayo ako sa kanila ng lamigin kami ng kain na para dali sa coffee. Nagkarbin. Doon ako tumuloy sa magulang niya. Pero siya may asawa na, kasama siya. Pamilyadong tao na raw noon si Helen, pero hindi raw napigilan ni Mang Rogelio na mahulog ang loob niya rito. Isa na ako kanina na kulang-kulang 3 taon. Nung malaman nung sa akin na nasa akin nga yung si Helen, pinuntan yung magulang. Sabi, binawi ko sa akin. Ayaw sumama ni Helen. Kaso nga may anak silang isa. Ang pagsasama ni Mang Rogelio at Helen, si Randy ang naging bunga. Nung natuntun ng araw ng mga kamag-anak ni Helen ang kinaroroonan nila ni Mang Rogelio, pilit inilayo ng mga ito ang kanyang mag-ina. Gustuin ko man talaga magsama kami ng anak ko. Talaga hindi po pwede. Dahil nawantin ako ng mga kamag-anak na nung asawa noon. Wala nang bawi sa akin. Binantaan na talaga ako na huwag na ako makikita sa lugar na yan. Taong 1979, nagkaroon ng bagong pamilya si Mang Rogelio, kung saan nagkaroon naman siya ng 5 anak. Pero nagkaabirya ang masaya na raw sana nilang pagsasama nung nag-away sila ng kanyang bayaw. At sa pagtatanggol niya sa kanyang sarili, hindi raw niya sinasadyang napatay niya ito. Dahil sila hindi pakasal sa magkakapatid. Yung pag-uwi ko, inabangan ako. Kasi pag-agawan din ako sa kay kamatayan. Sa awa ng Diyos, siyang napatay ko. Dahil dito, nakulong si Mang Rogelio ng 10 taon sa Davao noong dekada 80. Nung nakalaya siya sa bilangguan, muli niyang sinimulan ang kanyang buhay. Dito na sumapi sa CAFGU si Mang Rogelio. Minsan dumaraan din sa amin yung pangangamba. O kaya kami harasin dito. Pero hindi kami ganun lang ang trabaho namin. Nabubuhay kami sa bala. May kasabihan nga sa bala ka nabubuhay, sa bala ka rin mamamatay. Nakataya na ang buhay namin. At ngayong nakapagsilbi na sa pamahalaan si Mang Rogelio, nais naman daw sana niyang mapagsilbihan ang kanyang hinahanap na anak. Saan naghanap? Saan naghanap? Kung makikita ko si Randy na ang buong akala ko, nung magkaiwalay kami, bumalik si Helen sa sa tunay niyang asawa. Hindi yun lang naman hindi ko alam ngayon. Ano kaya, lagi kong iniisip, kumusta na kaya ang anak ko doon? Baka kung bumalik sa tunay na asawa, minamaltrato. Pasensya na lang kung saan ka manaroon. Sana naman patawarin mo ako sapagkat hindi man lang kita naharuga wala nang kami. Siguro naman anak, uunawaan mo ako dahil sa
kasaysayan ng buhay ko. Meron Pati akong yung kahili na hili, dun. Balik na yung dating asawa. Lalapigit sa nanay mo. Ayon kay Mang Rogelio, Randy Di Matatak Bagata Dimatatak? ang pangalan ng kanyang anak. 30 anyos na raw ito ngayon at maaaring naninirahan pa rin sa San Pascual, Wala na Batangas. din eh. Pero base sa aming pananaliksik, walang nakarehistro Randy Di Matatak Bagangan sa Batangas. Sa halip, isang Randy Di Matatak Bagangan ang natuntun namin sa Parañaque City. Wala, iba rin ako talaga yung alam. Ayun yung unahan ng ano na, bahay. Oo. Bahayan. Alam ko din yun. Malapit na ako. Anak ko na kasi ha. Ayun kasi Tintin. Asawa. Ayun kasi Tintin. Asawa mo yun. Nabalik ko ah. Nalaki na ni Boy Boy. Wala bigyan sa liit. Mulyas ko pagka nangyari. Wala doon, pero Hinahanap na kanyang ama. Ang sweet. Ang sweet naman. Nakikita na kanya. Ang laki niya ng anak. Oo, yan si Super. Ano si Super? Ito po yung paghahanap po namin sa inyo, anak si Randy Bagangan po. Ang laki niya.